dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan sa San Antonio Maria Claret, isang obispo. Hilingin natin ang kanyang panalangin upang tayo maging marapat sa misa. Halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para maihatid ang mabuting balita sa mga tao, pinatibay mo ang obispo sa San Antonio Maria sa tanging malasakit at sigasig bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pagkaloob mong hanapin namin ang nauukol sa iyo sa pagpupunyagi naming maakit ang kapwa kay Kristo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nanahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko kapag ibig kong gumawa ng mabuti. Ang masama ay malapit sa akin, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan, at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin? Sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan, ang Diyos sa mamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod.
Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay, nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong ulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit? Bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi nyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman dito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang wari by inis, sentimiento ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao noon, hinggil sa kanilang pagiging mapag-imbabaw o mapagbalat kayo. Nagagawa nga naman nilang basahin ang mga palatandaan ng panahon, katulad ng kung aaraw ba, kung uulan ba, kung bakit ang mga palatandaan, signs na may kaugnayan sa Kanya bilang Diyos na totoo, ay hindi nila mabasa. Siya nga naman ang ipinahayag noon pa ng mga propeta. Siya nga naman yung ipinanganak ng birhen na sinabi sa maraming mga propesiya. Siya nga naman itong pinatungkulan na maging ng mga anghel, pinatutuhanan siya maging ng mga anghel. Siya nga naman itong sinabi ni Simeon. Siya nga naman itong nakagagawa ng mga himala at milagro na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. In fact, dati sabi ni Nicodemo sa John 3 verse 2, Rabbi, naniniwala kong ikay mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalakang ginagawa mo. Malibang nasa Kanya talaga ang Diyos. Maliwanag yun. Unfortunately, hindi pa rin siya pinaniwalaan, tinanggap ng maraming tao noon. Hindi dahil sa kulang, malabnaw, o hindi convincing ang mga palatandaang naghahayag sa Kanya, kundi dahil ayaw lang talaga nilang maniwala sa Kanya. Buti na lamang at hindi na natin yan. Problema ngayon, maliwanag na po sa atin na si Kristo ay Diyos nga at Panginoon natin. Kaya lang, hindi kaya lalabas na mas malala pa tayo sa mga tao noon. Kung hindi naman natin
tatanggapin talaga, paniniwalaan talaga sa ating buhay ang Panginoon. Hindi po kasi po pwedeng tanggapin talaga natin sa ating buhay, paniwalaan talaga natin sa ating buhay ang pagiging Diyos ni Kristo kung wala sa ating mababago. If I'm not mistaken, sinabi minsan ni St. John Paul II ito, na kapag nakilala natin si Kristo, therefore, pag tinanggap natin si Kristo, imposible na hindi tayo magbago. Ito, by the way, yung sinasabi ni San Pablo. Simula nang makilala niya si Kristo, wala na yung dating siya, namatay na yung dating siya, at si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. Ngayon, kung hindi tayo ganito ngayon, lalala pa po tayo kaysa sa mga tao noon at hindi po magandang palatandaan ang gayon. Natatandaan ko dati, mayroong nagtanong sa akin, Father, sa palagay mo, magtatapos na ba ang mundo? Babalik na kaya si Kristo? Tinanong ko rin siya, bakit mo naman naitanong yan? Sumagot siyang bigla, kasi napakasama na ng mundo, ang dami ng masamang tao. Ang nasabi ko lang ay, kung tama ngang marami ng masamang tao, kung tama ngang napakasama na ng mundo, ay baka nga babalik ng muli si Kristo. Sinabi ko po ito kasi, di ba, bakit ba pinag-intulot ng Diyos na bumaha ng napakalaking baha at malipol ang daigdig nung panahon ng Noe? Di ba dahil napakasama na ng mundo? Bakit nga ba dumating sa unang pagkakataon dito sa mundo si Kristo? Ito'y dahil napakasama na rin ng tao. At alam po ba ninyo na sinasabi sa 2 Timothy 3 verse 2, ang ilang mga palatandaan hinggil sa magiging ugali ng mga tao in the last days. Nandiyan ang magiging palatandaan daw ay ang mga tao ay magiging lovers of money. Magiging mga mukhang pera. Diba? Dito lang sa atin. Lalo na sa mga anomalyang nangyayari ngayon. Napakaraming mukhang pera. Napakaraming dahil sa pera ay pinagpalit ang kapakanan ng maraming iba, yung mahihirap pa. Pinagpalit din ang dangal nila. At hanggang ngayon, dahil sa pera, nagtatakipan ang mga talagang sangkot sa anomaly. Ang sabi pa, isa sa mga traits ng mga tao in the last days, mayabang, proud. Hindi lang yung mayabang pumorma, kundi yung mayabang in such a way na wala nang kinikilalang Diyos o nasa side na lang ng kanyang buhay ang Diyos. Sapagkat ang kanyang sinusunod sa buhay ay ang kalooban niya, hindi ang kalooban ng Diyos. Ano pa? Ano pa daw yung mga palatandaan na magiging mga ugaling talamak ng tao in the last days? Disobedient to parents. Diba? Daming ganyan ngayon. Kailan ba ako nakakita ng post na apparently yung anak niyang lalaki nag-post ng picture na may kahalikang kapwa lalaki. Binawal nung ina. Alam niyo, sagot sa kanya ng anak niya. Kasi ang sabi nga naman ng ina ay, nakakahiya anak. Ang sagot ba naman sa nanay nanay, nahiya ka ba sa kanila? O di sige, pues mula ngayon, sa kanilang humingi ng allowance, pang grocery, pang kuryente, pang tubig, sa kanilang, nahihiya ka pala eh. Sagot ba yon? Sa isang ina na ang gusto lamang naman ay iayos, ilugar ka? Mukhang hindi naman pinagbabayahan. Mukhang hindi naman tutol na maging bakla ka. O makapagrelasyon ka pa sa iba. Inaayos ka lang. Nilulugar ka lang. Ikaw pang galit talaga. Ikaw pang magmamalaki. At sagot ba yun ng isang anak sa isang magulang?
na ang hangad lang naman ay para sa kanyang kabutihan? At sasagutin ba natin ng ating mga magulang ng ganun lang? Kabastusan dahil na tayo na ang sumisustento sa ating mga magulang? Mag-isip nga po tayo. Pagganahin nga natin ang kukotin natin dyan. Lalo ng ating moralidad, ha? Sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang 4 na utos, pinakaunang utos ng Diyos para sa tao. Surprisingly, ang daming kumakampi doon sa anak. And that made me realize that iba na nga naman ang mga anak kabataan ngayon. Kasi kung kaya nating bastusin ang ating mga magulang na ang hadlang naman ay para sa ating kabutihan, ibang level na ang ating kayabangan. Ibang level na ang ating kasamaan. Kaya nga baka tamang hinug na ang panahon. Napakasama na natin. Hinug na ang panahon para dumating ang Panginoon. Sa pagdating niya, hindi natin magugustuhan kung hindi tayo panig sa Kanya. Sabi ko nga kahapon. Sapagkat darating siya bilang hukom. At huhukuman niya na tayo. Matagal na niya tayong kinaawaan. Paghuhukom na pagdating niya. And I believe huhukuman niya tayo, batay na rin sa mga pagkakataon, signs sa ating sinayang. Sa sino mang marami ang binigay, marami din ang aasahan. Sa mga palatandaang ibinigay niya sa atin upang siya ay ating purihin, upang siya ay ating dakilanin, upang siya ay tanggapin natin sa buhay natin, upang mamuhay tayo sa kabutihan, manindigan tayo sa katotohanan, labanan natin ang kasalanan. Sapagkat kung pinalampas natin ang mga pagkakataong yan, ipaparamdam talaga sa atin ng Panginoon ang ating pagkasaya. Dahil wala nang susunod na tsansa pagdating niya. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, di ba? Makipag-ayos na tayo agad. Kesa magbayad tayo ng ating atraso hanggang sa kahuli-huling ang sentimo. Na ironically, hindi naman natin kayang bayaran sapagkat ang pwedeng magbayad ng ating kasalanan ay ang Panginoon lamang. And so unless tanggapin natin siya sa ating buhay, we will never be reconciled with God. Mananatili tayong kalaban ng Diyos. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Makita nawa natin upang wala tayong pag-isihan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo kong makita ang mga dapat kong ayusin, baguhin sa buhay ko. Ilantad mo sa akin ang katotohanan
na ako'y against sa iyo. Yung mga kasalanan kong naglalayo sa akin sa iyo, yung mga taong naglalayo sa akin. Tulungan mo po ako ma-recognize upang sa tulong may magawan ko ng paraan ng lahat ng ito. Ayokong malayo sa iyo. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng puso ko. Pakigising mo ako sa pagkabaliw ko, paghumaling ko sa anumang kasalanan. Pakilinis mo ang aking kalooban. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayon ang magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sagisag ng aming buhay, naway pamanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. O Diyos, aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sagisag ng aming buhay, naway pabanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana, ngayong kami naghahain para sa San Antonio Maria, ay magulitan sa ikapagkapatawad ng aming mga sala at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Antonio Maria Claret,
ay pinararangalanan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananagutan. Kaya't si Hesus Kristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Antonio Maria Claret, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tuso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Walang kapantay sa lupa at kalangitan, maging ang sanggol na wala pang malay, sammitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming San Antonio Maria Claret ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling pusilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tutuloy mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa'yo walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming hinandiag, na matapos sa pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, kapag kasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mo walang patid kami ang mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Pero paalala po, may mga kumakalat na mga fake accounts. Nagpapakilalang ako, pero hindi po ako yon. Basta nang hingi po sa inyo, privately, nag-PM sa inyo, nang hingi ng tulong, ng donation, hindi po ako yon. Hindi ko po ginagawa yon ever since. Kaya, matik po yun pag nag-private message sa inyo, scam po yun. So, be careful ha, mag-ingat po tayo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.